Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bago po tayo mag-umpisa po mga kabida sa ating talakayan for today, isang pagbati po mga kabida sa lahat ng mga subscribers ko sa aking channel, sa The Journalist Opinion mga kabida. Lalong-lalo na po doon ho sa mga OFWs natin na nanonood po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy na suporta sa aking channel. Alright, dito ho tayo sa ating discussion for today. Ito po'y patungkol po mga kabida sa interpellation po ni Senator Ping Lacson kay Senator JV Ejercito po mga kabida. Patungkol po ito sa 74 billion pesos na nawala na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation po mga kabida o PhilHealth. Ayan. Naging controversial po ito sa unang bahagi po ng taon, mga kabida, matapos pong na pag-alaman na kinuha po ang 74 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya yun yung nahilan po mga kabida. Nawalan po ng subsidy ang PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act. Ang dami hong nag-react dito, kung bakit daw ginalaw daw mga kabida ito hong pondo po ng PhilHealth. Kung tutuusin, bawal yun, mga kabida. Kasi unang-una po, hindi po pera po ng gobyerno ang PhilHealth. Pera po yan ng taong bayan po, mga kabida, ng mga miyembro ng PhilHealth po, mga kabida, Kaya nga, umabot sa punto, mga kabida, na nagkaroon po ng petition po, sa Korte Suprema, ito hong PhilHealth issue, kaya, naging discussion po ito sa Senado, mga kabida, nitong 20th Congress po, matapos pong questionin po ni Senator Panfilo Lacson kung bakit po pumayag mga kabida ang Senado, na kunin ang 74 billion pesos po na pondo ng PhilHealth. Kasi kung tutuusin daw, ang General Appropriations Act po mga kabida ay isang general law. Okay? Whereas, ang pagbigay ho ng subsidy sa PhilHealth, nakapaloob po yan sa sin tax law. Ang sin tax law ay isang special law at hindi po pwedeng amyendahan po ng general law ang sin tax law. Yun yung punto po ni Senator Panfilo Lacson po mga kabida. Pakinggan po natin. Ito hong talakayan, interpellation po ni Senator Ping kay Senator JV Ejercito. Narito po. What the Senate did and what the House did was illegal. So bakit nakalusot po sa Senate? Tinatanong ko lang. My question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? Doon sa Senate version, nasa 43 billion ang natira. Out of the 74 billion. Yes, Your Honor. Tapos nung BICAM, nawala na talaga. Okay. GAA is a general law and sin tax law is a special law. And any lawyer will tell you or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Subject na ho yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the sin tax law. Yung So sin bakit ta- nakalusot po sa Senate? Ayun po, ang linaw, mga kabida. Hindi po maaari palang amyendahan po ng general law o ito hong General Appropriations Act, Ito pong sin tax law po mga kabida kung saan po nakapaloob po itong subsidy po ng PhilHealth. Yung 74 billion pesos po na kinuha po mga kabida ng gobyerno sa PhilHealth, subsidy yun sa ilalim po mga kabida ng sin tax law. Bakit nangyari po yun, mga kabida? Inamin po ni Senator JV Ejercito po mga kabida na meron pa palang 43 billion pesos na natira po sa PhilHealth subsidy po mga kabida, po. Bago po nagkaroon po ng BICAM po mga kabida, So meaning, nawala yung pera, nawala yung pondo, nawala yung subsidy ng PhilHealth, umabot po ng 74 billion pesos sa BICAM na po. Kasi meron pa pong natirang 43 daw sa version po ng Senado po mga kabida,
Eh bakit pagdating ho ng BICAM, nawala yung 74 billion pesos na supposedly subsidy po ng PhilHealth po yun mga kabida, no? Eh wala. Okay? Kaya nga nagkaroon po ng zero subsidy budget po ang PhilHealth. Yun yung malaking tanong. Bakit pumayag daw ang Senado since meron pong 43 billion pesos na natira pa po, ano? Bakit pumayag po na kunin lahat? Mawala lahat po mga kabida. Eh alam naman po siguro ng mga senador po na bawal po yun, ano? Illegal po yun. Oh. Kaya ito yung tanong po ni Senator Ping Lacson. Okay? Meron kayang punsabahan po na nangyari po mga kabida, no? Ako, imposible po na hindi alam po ng mga senador. Ilan bang mga lawyers po dun sa BICAM? Ano? May mga lawyers po dun eh. Sa BICAM eh. Okay? Eh bakit pumayag po ang Senado po dito mga kabida? So meaning, eh naging parte po ng illegal act po itong Senado po. Ano? Kung ang ginawa po mga kabida ng House of Representatives, kinuha nila lahat po yon. Okay? Granting. Kasi ang sabi po ni JVRC ito, 43 na lang daw ang natira sa version po ng Senate. So most likely, baka po zero po doon ho sa House, ano, mga kabida. So, meaning nagpadaig po ang senador doon po sa kagustuhan po ng miyembro po ng House, BICAM, mga kabida. Yun ba yung nangyari po? Kasi bakit pumayag po sila eh? Bakit bigla hong nawala ang 43 billion pesos po? Kasi inamin po ni JVRC ito po na sa version po ng Senate po mga kabida, meron pong 43 billion pesos na itinara ang Senate doon po sa subsidy po mga kabida ng PhilHealth. Ano? Pero pagdating ho ng BICAM, eh, biglang nawala, parang bula. So meaning, pumayag ang Senado na gumawa po ng illegal act po mga kabida. No? Which is, hindi po dapat sana mangyari. Kasi alam po ng mga senador na hindi po pwedeng amyendahan po mga kabida ng General Appropriations Act. Ano? Na isang general law, ang syntax law, na isang special law. Malinaw po yun. Oo. Ngayon, nagpahiwatig si Senator JV na Supreme Court na raw ang magde-decide dyan. Ano? Kaya nga, umabot po ng Korte Suprema po. Ano? Pero hanggang ngayon, wala pa pong resulta po dun ho sa kanila pong oral arguments po mga kabida. No? Wala pa pong pasyang Korte Suprema kung illegal bang ginawa o legal ba, constitutional ba, o unconstitutional ba, ano? Nag-aantay pa rin tayo ngayon. Although, mas mabuti na lang po yung sitwasyon po ng PhilHealth issue po makabida sa Korte Suprema. At least, natalakay na po nila yon, ano? Unlike dito ho sa General Appropriations Act, eh wala pa po. Ni isa, ni umpisa, wala pa po mga kabida, ano po, no? Oral argument, wala pa pong nangyari po. Yun yung inaantay po natin, yung oral argument po ng General Appropriations Act petition po mga kabida. No? So, sino ang dapat mananagot ho dito? Yun yung malaking tanong po dito. Ano? Sino ang dapat mananagot? Kasi illegal act yung ginawa po mga kabida. So meaning, meron pong karampatang accountability po yun. Ano? Mga kabida. Pwede hong kasuhan. Pwede bang kasuhan ito pong mga mambabatas po natin na gumawa po ng illegal acts? Kasi pag ordinaryong mga opisyal po ng gobyerno po makabida na gumawa po ng illegal act, eh, kakasuhan po yon administratively, ano? Mga kabida. Oh, pwede ding kriminal kasi lumabag sa batas eh. Special law ang nilabag po dito mga kabida, no? Oh. Tapos ito ngayong nangyari po sa PhilHealth na kinuha ang 74 billion pesos na subsidy fund para sana sa PhilHealth po mga kabida. Eh ang kaso lang po ano, eh yung General Appropriations Act, mas supreme pa po doon po sa syntax law. Yun yung malaking ano dyan. Nakakalungkot po mga kabida, no? Okay? So, sana meron pong mananagot po dito. Kung kailangan pong ipakulong
kung kailangan pong tanggalin through administrative case, mga kabida, no? Or ipakulong through criminal case, dapat gawin po yun. Alright? Kasi pag wala hong mangyayari ho dito, mga kabida, mamimihasa po yan, ano? Itong mga mambabatas po natin na gumawa po ng illegal act. Kasi malinaw po yung sinabi po ni Senator Lacson po, mga kabida, no? Ang ginawa po, mga kabida, ng mga mambabatas doon po sa PhilHealth funds, ano? Illegal act po yun. Okay? Illegal act po yun, mga kabida. Kinuhang pondo na wala pong basihan. Okay? Basta lang po, kinuha lang po kasi ang naging reasoning po, mga kabida, ng gobyerno during that time, ano? Na keso malaki daw yung pondo ng PhilHealth, yung reserve funds nila na umabot po ng 600 billion pesos, mga kabida, ano? Okay? Kaya nga, hindi na daw kailangan po nila yung subsidy. Batas po yun eh. Malinaw po yun sa syntax law po, mga kabida. Meron pong makukuhang subsidy ang PhilHealth taon-taon, mga kabida. Kailangan po yun. Aside po dun ho sa reserve funds po ng PhilHealth, dapat meron po silang subsidy na 75 billion pesos. Pero ang ginawa po, mga kabida, ng Marcos admin, kinuha po. At in fact, ang itinuro pong culprit po dito, mga kabida, ito kung si Secretary Ralph Recto ng Department of Finance, ano, mga kabida. Oh. See? Anong mangyayari ngayon? Na gumawa po ng illegal po ang Kongreso, mga kabida, dito, tagagawa po ng batas. Sila pa yung nag-break po ng batas. Oo. Lawmaker becomes lawbreaker. Malinaw po yun, mga kabida. So, antayin na lang po natin kung anong susunod na kabanata po dito, mga kabida. Antayin na lang po natin din yung resulta po ng petition po, mga kabida, dyan po sa Korte Suprema. No? Kasi pag sinabi po ng Korte Suprema na illegal, unconstitutional yung ginawa po ng pagkuha po ng pondo ng PhilHealth, tapos na po yung laban po. Ano? Meron talagang mananagot po dito. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.